Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Donny Guerrer at shoutout kay Percival Rosas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa buong daan, tumingin sa paligid, naglakad lang pabalik si Han Sanchen sa walang hangganang lupain. Baka, may tatawagan siyang tanga, tapos paatras naman siya. Marahil, ang ilang mga tao ay nagsasabi na siya ay isang maling kalkulasyon, pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, siya ay kumuha ng gayong reverse na landas. Ngunit si Han Sanchen lamang ang nakakaalam na ang landas na kanyang tinahak ay tiyak na hindi mali. Dati, hinahabol niya si Baiwo, ngunit nakalimutan niyang mabigani sa ilusyon. Sa makatuwid, kahit na nauna pa si Baiwo, kay Han Sanchen, isa pa rin itong ilusyon. Tulad ng nakakapasong araw, isa itong ilusyon. Ang hinahanap ni Han Sanchen ay dapat ang totoong malabo na lugar, at naniniwala si Han Sanchen na talagang imposibleng maglakbay ng higit sa 2 oras ng mas maaga sa kanyang orihinal na posisyon. Sa makatuwid, maaari lamang itong nasa likod ng sarili. Makalipas ang halos kalahating oras, tuluyang tumigil si Han Sanchen sa pagkakataong ito. Kasabay nito, blanko siyang nakatitig sa isang open space na ilang metro ang layo sa harapan niya. Dapat dito, si Han Sanchen ay hindi nagmamadali, umupo lamang siya ng mahinahon, tulad ng isang monghe, nang ligtas sa kanyang harapan. Huwag mag-alinlangan. Lumipas ang 1 minuto, lumipas ang kalahating oras. Nang maramdaman ni Han Sanchen ang lamig na tumama sa kanyang katawan, muli niyang iminulat ang kanyang mga mata. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng kailanawan at isang espiritu. Higit sa lahat, ang nakatawag pansin sa kanya ay hindi na isang open space, kundi isang puting fog. Napakakapal ng hamog, at sa makapal na hamog, may mga makakapal na gubat na nakatago. Napakalaki ng gubat, at ang bawat puno ay napakalaki na napakataas na hindi mo makita ang liwanag sa itaas ng iyong ulo, at dahil sa hamog, hindi mo makita ang iyong mga daliri sa buong gubat. Simple lang, pagkatapos masanay sa napakadilim na liwanag na ito, medyo gumanda ang sitwasyon sa paligid. Hindi bababasa, nakikita pa rin ni Han Sanchen ang pangunahing sitwasyon ng paligid ng malinaw. Oo naman, marahan na ngumiti si Han Sanchen, pagkatapos ay tumayo at naglakad patungo sa gubat. Wala siyang anumang baluktot na paraan. Anyway, dumiretso siya sa kaibuturan ng gubat. Kung mayroong isang magic pill, ang sentro ay natural na pinakaposible. At, higit sa lahat, ang napakalaking aura ng kamatayan ay nagmula rin sa gitna. Matapos maglakad ng halos 100 metro, tuluyan na siyang hinaranggan ng dilim ng gubat sa likuran niya. Bagamat hindi lumingon si Han Sanchen sa kanyang likuran, alam niyang maaaring nabaligtad ang mundo sa kanyang likuran. Ang pagpasok, hindi rin siya nag-aalala, at habang papasok siya, pinagmamasdan niyang mabuti ang paligid. May yin at yang sa labas, at may langit at lupa sa loob, na kawili-wili. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen. The next second, no nonsense, nagpatuloy siya sa paglalakad papasok. Sa isa pang sandali, huminto si Han Sanchen sa isang kalat-kalat na lugar kung saan medyo maliwanag na liwanag ang bumuhos sa gubat, pagkatapos ay binali ang isang maliit na sanga, idinikit ito sa lupa, at pagkatapos ay naglagay ng maliit na tatsulok sa tabi nito. Nagmasid siya saglit, at pagkatapos na unti-unting lumipat ang liwanag at anino ng paparating na ilaw sa tatsulok, sumando si Han Sanchen at pumunta sa kabilang panig patungo sa kakahuyan. Sa katunayan, batay sa memorya lamang, ang kasalukuyang direksyon ni Han Sanchen ay dapat na pumunta sa kaliwa at likuran, kaya hindi na mamalayan. Kung susundin niya ang direksyon na ito, natatakot ako na hindi magtatagal bago lalabas si Han Sanchen sa gubat na ito at maulap na lugar.
Ngunit si Han Sanchen ba ay isang hanggal na tao? Halatang hindi. Bagamat walang araw at buwan dito, may universo pagkatapos ng lahat, at kung may universo, dapat mayroong yin at yang, dapat mayroong itaas at ibaba, at dapat mayroong walo. Ang pagtukoy sa direksyon gamit ang liwanag ay ang iniisip ni Han Sanchen na ang pinakaligtas na paraan upang mahanap ang direksyon sa isang eksenang puno ng mga ilusyon. Ang intuition lamang ay tiyak na mali, at ang memorya lamang ay tiyak na nakalilito. Dahil tulad ng sinabi ng paring Daos nang makuha niya ang kanyang celestial eye, ang puso ng tao ay puno ng laman, at natural na magkakaroon ng mga pagkakamali kapag tumitingin sa isang bagay. Kung ang error na ito ay sinadya o hindi sinasadya, tanging ang mga tunay na katotohanan ay ang mga bakal na katotohanan, at walang puwang para sa anumang pagtanggi o pagdududa. Sa makatuwid, naniwala si Han Sanchen sa paghatol ng liwanag. Maya-maya, huminto si Han Sanchen na nakaharap sa kaliwang likod. Sa harap niya ay isang napakaitim na bukas na lugar na parang sementeryo. Kung ikukumpara sa nakaraang gubat, patag ang lupain dito at walang masyadong masisikip na puno sa paligid. Konti lang dito at doon, pero ang lupa ay puno ng mga nalaglag na dahon. Kung titingnan mo ang layo, ikaw ay magiging desolated sa lahat ng paraan. Ang hamog ay napakakapal, ngunit ito ay halos nakakondensed lamang sa hangin. Ang taas na humigit kumulang 1 metro ay hindi nakakaapekto sa mga taong naglalakad ng mabagal, ngunit pinipigilan din ito ang mga tao mula sa higit pang saklaw ng paningin at espasyo ng pagkilos. Dahan-daang pumasok si Han Sanchen, tinatapakan ang mga nalaglag na dahon, naglalabas ng mahinang kaluskos. Tumingin siya sa paligid, at parang walang gumagalaw sa paligid niya. Katulad nito, lumakad siya ng may lalim na halos 100 metro, at biglang lumakas ang kakaibang aura. Tawag. Bigla. Pagkatapos dumaan sa isang layer ng fog, isang malaking mukha ang biglang lumitaw sa harap niya. Ang kanyang mukha ay medyo matipuno, na hindi nakakatakot, ngunit dahil sa biglaang hitsura, siya ay medyo natigilan, at si Han Sanchen ay natigilan. At halos sa sandaling natigilan si Han Sanchen, bago pa makapag-react si Han Sanchen, ang mga mata ng malaking mukha na iyon ay biglang naglabas ng matinding takot. Sa susunod na segundo, ibinaling niya ang kanyang ulo at tumakbo sa ambon, pumunta ka. Si Han Sanchen ay naguguluhan sa ilang monghe na 2 talampakan ang taas. Ano ang sitwasyon? Ayon sa bait, ako dapat ang matakot, at ako ang dapat na tumakbo. Bakit? Paano siya tumakbo? Anong nangyayari dito? Siyempre, hindi ito ang katapusan, o ang simula lamang. Bago pa makapagpahinga si Han Sanchen, isa pang mukha ng tao ang biglang lumitaw sa tabi ng kanyang kaliwang kamay. Nang makita niya si Han Sanchen, halatang halos kapareho ito ng naunang mukha. Una, natigilan siya, pagkatapos ay nataranta, at sa sumunod na segundo, tumakas siya. Aaron tao ang bobo, ano ang nilalaro nila? Obvious na dapat sila ang kanilang papel, paano ito ganap na nababaligtad? Ano ang kinakatakutan mo? Sa sandaling dumating ka sa ganitong hitsura, kahit na mayroon kang iba't ibang mga opinyon sa iba't ibang mga aesthetics, tiyak na walang kinalaman ito sa pananakot ng mga tao, tama ba? Pangalawa, bulok na ang cultivation base ko. Ang sino mang may ilang cultivation base ay makikita na siya ay isang basura lamang. Sa ganitong uri ng lakas, pabayaan ang isang tao, kahit isang aso ay hindi matatakot na makita ito. Kahit na, maaari kang tumakbo sa harap ng iyong sarili at kutsain ang iyong sarili. Yun nga lang, natural na hindi maintindihan ni Han Sanchen, takot ba sila sa bola? This one is nothing, 2 in a row ang ganito, what a special mentality has collapsed. Sa isang tiyak na lawak, naramdaman pa ni Han Sanchen na pinapahiya nila ang kanilang sarili. Umiling-iling at mamantong hininga, si Han Sanchen ay puno ng kawalan ng magawa at nagpatuloy sa paglalakad. Pero may mga bagay na akala mo tapos na, sa totoo lang simula pa lang. Nang hindi na ito malayo, isang bagong sitwasyon ang lumitaw muli. Hindi na kailangang sabihin, ito ay natural na ang parehong sitwasyon tulad ng dati, na may ilang malalaking mukha na lumilitaw sa sunod-sunod, at pagkatapos ay mabilis na nakatakas na may halos parehong pagtatapos. Si Han Sanchen ay ganap na nalilito, talagang hindi niya alam kung ano ang sitwasyon. Gusto na niyang sumigaw at magtanong kung ano ang nangyayari sa kabila.
Ngunit malinaw sa kanya na sa kaunting pag-iisip, hindi na magkakaroon ng anumang tugon. Kakaiba, anong klaseng eroplano ang gamit mo? Si Han Sanchen ay sobrang gusot at walang magawa. Gayunpaman, si Han Sanchen ay tiyak na hindi magiging isang taong nahuhumaling dito at hindi maaaring magpatuloy. Bagaman ito ay talagang nag-abala sa kanya, ito ay isang magandang bagay din mula sa ibang punto ng view. Hindi bababasa, nangangahulugan ito na ang panganib at problema ng pagpunta sa Shendan ng mag-isa ay magiging mas kaunti. Medyo kakaiba na ito na ang gitnang lugar, kaya ayon sa sinabi ng Pamilya Pei, dapat ay puno ito ng lahat ng uri ng mga halimaw na may pulang mata, ngunit bakit hindi? Hindi kaya mga outsider din yung mga yon. Katulad nila, nasa gitna din sila ng treasure hunting, pero hindi nila namamalayan na natakot at napipikon dahil bigla silang nabunggo. Ang ganitong ideya ay medyo matapang, ngunit pagkatapos na pag-isipan ito, dapat itong maging ang pinakalohikal na pangangatwiran sa sandaling ito. Maaari din itong ipaliwanag kung bakit kakaiba ito ngayon. Ngunit isang bagong problema din ang sumunod. Ayon sa Pamilya Pei, walang nakapasok dito sa loob ng maraming taon. Kahit na ito ay isang tagalabas, kung gusto nilang dumaan sa puwersa ng Pamilya Pei at makarating sa pinakasentro na ipinagbabawal na lugar ng kamatayan, kung hindi kilala ng Pamilya Pei ang multo, ang ganitong uri ng kahirapan ay katumbas ng pag-akyat sa langit. Kaya, sa bagay na ito, hindi ito makatuwiran. Ay, biglang may naisip si Han Sanchen. Hindi, imposible, talagang imposible. Paulit-ulit na umiling si Han Sanchen, tinatanggihan ang kanyang nakatutuwang ideya. Bagamat ito nga ang pinakakapanipaniwalang paliwanag, ito ay walang katotohanan mula sa ibang pananaw. Paano ito posible? Sa pag-iisip nito, umiling si Han Sanchen, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad habang hinahanap ang tinatawag na magic pill. Hindi ko alam kung gaano katagal, nang si Han Sanchen ay pagod, nakakita siya ng isang malaking puno sa lahat ng dako upang maupo ang kanyang likuran. Dapat sabihin na malaki o maliit ang lugar dito, ngunit sigurado si Han Sanchen na hinanap niya ang lahat ng lugar. Sa kasamaang palad, wala siyang nakitang bakas ng tinatawag na divine pill. Ngunit ayon sa sinabi ng Pamilyang Pei, si Shendan ay dapat na narito, at pati ang matanda ay pinagtibay ito. Kaya, narito ito at saan ito pupunta? Hindi ito maisip ni Han Sanchen, at hindi ito maisip, hanggang sa naisip niya ang maraming malalaking mukha at figure na lumitaw sa hamog na ngayon. Di ba dapat nahanap na ng mga yon? Parang napaka-posible. Halos nakalkula ni Han Sanchen ang bilang ng mga talento ngayon. Mayroong hindi bababa sa 7 o 8 tao sa kabilang panig. Hindi ba't madali para sa napakaraming tao na makahanap ng elixir sa maliit na lugar? Kung ito ang kaso, malamang na ang medicinal pill ay nasa kanilang mga kamay. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling tumayo si Han Sanchen, at pagkatapos ay muling inayos ang sarili sa ulap. Hinahanap niya ang mga taong iyon, kahit wala sa kanilang mga kamay ang bagay, kailangan niyang magtanong ng malinaw. Ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos maghanap ng halos 10 minuto, pabayaan ang isang tao sa hamog, kahit isang anino na si Han Sanchen ay hindi makita. Labis na nanlumo si Han Sanchen. Maya-maya, may bigla siyang naalala, saka humiga sa lupa. Halos hindi na nakaharang sa kanyang paningin ang hamog na halos 1 metro ang taas, ngunit sobrang dilim. Malinaw mong makikita ang nakapaligid na sitwasyon. Biglang, sa harap mismo, isang figure ang mabilis na dumaan. Sa pagkakataong ito, natural na hindi ito pababayaan ni Han Sanchen, at nagmamadaling bumangon at sumugod patungo sa lalaki. Ayon sa kanyang bilis at direksyon na kanyang tinatahak, halos tinansya ni Han Sanchen ang posisyon na kanyang narating, na halos tama lang, at direktang hamarang siya sa harap ng lalaki. Isang malaking mukha ang muling sumalubong kay Han Sanchen sa ambon. Sa oras na ito, sa wakas ay natanong ni Han Sanchen ang taong nasa harapan niya. Siya ay nakadamit ng sako, medyo gutay-gutay, at ang kanyang matipunong katawan ay 2 metro ang taas. Gayunpaman, may takot sa mga mata ng lalaking ito, na medyo hindi naaayon sa kanyang orihinal na hitsura. Hindi bababasa, ang ugali ay katumbas ng isang taong ganid, ngunit ang ekspresyon ay isang taong natatakot. Nang makita si Han Sanchen, ang takot sa mga mata ng lalaki ay mas lalong lumaki, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi sinasadya.
Sa sumunod na segundo, nang magmuni-muni ang tao, tumalikod siya at sinubukang tumakas sa ibang direksyon. Dahil na-block sila, paano kaya sila pinakawalan ni Han Sanchen sa pagkakataong ito? Direkta niyang inabot at sinubukang hawakan ang balikat ng lalaki, kahit na alam ni Han Sanchen na mahirap sunggaban ang gayong matipunong lalaki gamit ang sarili niyang lakas. Ngunit ang subconscious ng katawan, o hayaan siyang gawin ito. Eto na, Joe, o marahil ang lalaki ay hindi kasing lakas ng kanyang naisip, at nahuli niya ang lalaki sa isang grab. Nang makita ng lalaki na nahuli siya, gusto na rin niyang tanggalin ang kamay ni Han Sanchen. Ngunit nakakapagtaka, nang tapikin ng lalaki ang kamay ni Han Sanchen na humawak sa kanyang balikat, hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagbukas si Han Sanchen. Nang si Han Sanchen ay lubhang kakaiba, ang lalaki ay nataranta nang makita niyang hindi niya magawang tapikin ang kamay ni Han Sanchen, at direktang sinampal ng kanyang palad si Han Sanchen, sinusubukang magpumiglas, nahaharap sa gayong pag-atake, natural na hindi makayanan ng kasalukuyang katawan ni Han Sanchen, ngunit ang kanyang katawan ay gumagalaw ng hindi malay, may hindi inaasahang nangyari kay Han Sanchen. Bigla siyang lumipad. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!